Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit hinayaan ni Lord na patayin si Charlie Kirk? Sovereignty na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Psalm chapter 115 verse 3. Ang sabi po ay, "But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He had pleased." Dito natin makikita ang napakalalim na katotohanan. Ang Diyos ay sovereign. Ibig sabihin, um, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan at siya lamang ang may huling salita sa lahat ng bagay. Kung isipin natin, minsan nagtatanong tayo na, Lord, bakit hinayaan mong mangyari ito? Bakit may mga tao na bigla na lang nawawala sa mundong ito? Tulad ng example natin ngayon na si Charlie Kirk. Maaaring hindi natin agad maintindihan pero tandaan natin na God is sovereign. Sovereignty means God's supreme rule and authority over all things. Walang nangyayari sa mundo na hindi sakop ng kanyang plano. Even evil, even misfortune, kahit yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi maganda, lahat yan ay nasa ilalim ng kanyang control. At ang first teaching is, it covers whatsoever comes to pass. Lahat ng nangyayari, mabuti man o masama, ay hindi aksidente. God allows things to happen kasi alam niya alam niya ang mas malalim na dahilan. Kahit ang pagkamatay ng isang tao ay may layunin na lampas sa ating kaalaman. Second is, it controls even evil and misfortune. Minsan tinatanong natin kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan at paghihirap? Mga kapatid, tandaan natin na kahit ang kasamaan ginagamit ng Diyos para sa mas mataas na kabutihan. Hindi, hindi ibig sabihin na siya ang author ng evil pero siya ang may kakayahang gamitin ito para matupad ang kanyang plano. At ang last is, it comforts believers in times of suffering. Dito papasok yung napakalaking comfort para sa ating mga mananampalataya. Kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok o kapag may nawawala sa ating mahal natin sa buhay, ay pwede tayong kumapit sa katotohanan na may dahilan ng lahat. Hindi man natin maintindihan ngayon, balang araw ay ipapakita ng Diyos kung paano lahat ng bagay ay nag-work together for good. Napakaganda na alalahanin natin ng sovereignty ng Diyos ay hindi dapat magdala sa atin ng takot kundi ng kapayapaan, dahil kung siya ay tunay na sovereign, ibig sabihin walang kahit anong sitwasyon ang makakalagpas sa kanyang kamay. Yun lamang po.